Nagbukas ng isang tindahan ng pritong manok ang ilang pulis para masubaybayan ang mga drug dealer. Pero ang prito nilang manok ay napakasama. Napakahirap paniwalaan na may lehitimong negosyo sila. Ngunit nang matikman nila ang isang plato nito, agad na kumalat ang sarap sa kanilang bibig. Ang crispy na balat, ang lambot ng manok, at ang masarap na lasa. Paraiso ang dating. Luto pala to ni Mushroom Head. Posisyon ng head chef. Siya lang ang angkop. Dumating na agad ang unang mga customer. Pero may hindi inaasahang nangyari. May order ng fried chicken with sauce ang mga customer. Pero ang binili nilang recipe ay para lang sa original flavor na fried chicken. Wala nang ibang pagpipilian ang may mushroom cut na buhok kundi ang sumabak sa laban. Gamit ang sausawan ng adobong tadyang na ginawa ko mismo sa bahay, nakapagluto ako ng isang order ng fried chicken na may sausawan. Nakakita sila ng kulay ng fried chicken na hindi pa nila nakikita, kaya nagtaka ang mga customer. Ano to? Ito po ay bagong produkto ng aming tindahan. Inihaw na baboy at pritong manok. Sinubukan itong tikman ng isang customer. Biglang naningkit ang mga mata. Ang sarap, grabe. Narinig nila ang papuri ng customer. Parang may kakaibang saya ang naramdaman nilang lahat. Habang dumarami ang mga customer, lalong lumaganap ang magandang reputasyon. Ilang araw lang, puno na ng tao ang buong tindahan ng fried chicken. Umabot pa nga sa pagpila. Lahat ay para tikman ang masarap na fried chicken na may ribs. Nang araw na iyon, ubos na ang lakas ng ilan. Kahit na kumita sila ng malaki, hindi naman sila masaya. Dahil mga pulis silang nakatakdang magbantay sa mga ilegal na droga. Nagtitinda lang sila ng pritong manok para masubaybayan ang mga drug dealer sa kabila. Pero lalong lumaki ang negosyo nilang pagtitinda ng manok. Paano kaya nila ito matatapos? Ang pelikulang ito ang may pinakamalaking kita sa kasaysayan ng sinehan sa Korea. Ang pinakamalaking dahilan ng tagumpay nito ay dahil nakakatawa. Tawa ng tawa ka mula simula hanggang katapusan. Nakatanggap ng balita ang himpilan ng pulisya sa araw na iyon. May isang grupo ng mga mangangalakal ng droga na gagawa ng transaksyon. Si Kapitan Gao kasama ang 4 niyang tauhan ay pumunta para magsagawa ng pag-aresto. Ganito ang plano nila noon. Isang miyembro ang magkokontrol ng lubid sa itaas. Para silang mga espesyal na pulis. Nababagsak mula sa langit. Pumasok sila sa bintana at inaresto ang mga drug dealer. Simula ng operasyon, nagsusugal ang mga drug dealer. 2 pulis ang nagbabantay sa pinto. Isang kasamahan ang bumagsak mula sa itaas. At sinipa ang ventilador. Masyadong maliit ang butas. Hindi ako makakapasok. Nakuha ko namang takutin ang mga drug dealer. Aray! Anong nangyari? Pagbukas ko ng bintana, isang babae. Nagkatinginan kami. Ang awkward ng atmosphere. Sino ka ba? Ako, na nagpupunas ng salamin. Pulis ka. Ano? Ang talas naman ng mata mo. Nakilala mo pa ako. Nakita ng drug pusher, at kinuha ang bag niya para tumakas sa kabilang bintana. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya si Kapitan Gao. Iisa kayo ng grupo niya. Tayo NL. Hilahin mo ako. Di pala marunong gumamit ng lubid yung mga kasamahan nila sa taas. Nakabitin sila sa ere. Hindi makaakyat, hindi makababa. Tumakas ang mga drug trafficker sa bintana. Para siyang bakal na tao. Grabe, tumalon ng ganito kataas tapos tatakbo pa. Humahabol na ang mga pulis. May nakita siyang babae sa unahan, mukhang madaling mapagtripan. Ninakaw ng mga drug pusher ang sasakyan niya. Sino ka ba? Hayop, lumabas ka dyan. Natulala ang drug pusher. Tumakbo pa rin siya. Nagpatuloy ang mga pulis sa paghabol. Habang naghahabol, nasagasaan ang drug pusher ng sasakyan. Naging sanhi ito ng sunod-sunod na banggaan. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo sa mga kaso, pinagsusumigaw sila ng kanilang mga superior, at nagbanta itong wawasakin ang kanilang team. Kaya naman, nagpasya ang mga miyembro ng team na humanap ng malaking kaso para mapagtagumpayan. Para mailigtas ang team na malapit ng maghiwa-hiwalay. Pero saan naman kami makakahanap ng malaking kaso?
Nang biglang lumapit ang hepe ng Heavy Crimes Unit kay Captain Gao, at binigyan siya ng impormasyon. Isang malaking drug lord na kakalaya lang. Ang ganitong klaseng tao kapag nakalaya na, siguradong magpapatuloy sa pagbibenta ng droga. Ang malaking drug lord ay nakatira sa isang apartment building. Madalas may mga taong may kinalaman sa lipunan ang pumapasok at lumalabas. Karamihan ay nakikilahok sa mga transaksyong hindi dapat makitang ginagawa. Naguguluhan si Kapitan Gao. Magkaribal naman ang dalawang grupo natin. Bakit mo ako tinutulungan? Bilang kapatid, binibigyan kita ng pagkakataon. Anong nangyari? Nahihiya ka ba sa akin bilang kapatid mo? Bahala na. Hinding-hindi kita itinuring na kapatid. Kuya. Gamit ang impormasyong ito, sinimulan ng anti-drug unit ang paghahanap ng ebidensya. 4 ang nagbabantay sa baba. Si Mushroom Head naman ay nasa rooftop, nagmamasid gamit ang teleskopyo. Pero ilang araw na silang nagmamasid. Hindi namin nakita ang mga gawain ng drug lord. Pero nang isang matandang babae sa gusali ay inakala siyang isang manyak na sumisilip, diretso siyang nagsumbong sa pulis. Siya ang taong ito, may gusto siya sa katawan ko. Hiniling ng pulis na ipakita ni Mushroom Head ang kanyang ID. Para maayos ang sitwasyon ang kapitan. Mahinang bamulong na kami ay mga pulis. Tag. Pali. Anong sinasabi mo? Magsalita kang maayos. At galing po kami sa Mapo Police Station. Mapo Police Station. Opo. Alam ko pong galing kayo sa Mapo. Hindi address ang kailangan ko. Kailangan ko po ng inyong ID. Ipakita nyo ang inyong ID. Habang nagtatalo ang ilan, dumaan ang drug lord kasama ang mga tauhan niya. Para hindi mahalata ang kanilang mga sarili, napilitan ng ilan na amining si Raulo ang lalaking may mushroom cut. Tapos sumakay na sila sa patrol car. Patrol car 11, pauwi na sa istasyon. Hinto. Nakita na sila ng drug lord. Hindi na pwedeng basta-basta mag-stakeout. Lumipat sila sa isang manok-manukan sa tapat ng apartment building. 1 linggo silang nagbantay. Wala pa ring anumang bakas. Habang naguguluhan na ang lahat, nalaman nila sa may-ari ng manok-manukan, na minsan ay nagpapadeliver ng pagkain ang mga masasamang elemento sa apartment building. Agad na nagkaroon ng pag-asa ang kapitan. Magpapanggap silang mga delivery rider, para makapasok sa bahay ng drug lord at makapag-install ng listening device. Kaya kinausap nila ang boss. Kung mag-o-order ng delivery ang mga nasa kabila, pwede ba kaming maghatid? Agad na naintindihan ng boss. Aba, kaya pala. 1 linggo na pala, araw-araw dito kumakain ng fried chicken. Matalim na tinitigan ni Gui ang kabilang gusali. Magde-deliver pa ako ng pagkain. HMP. Nako, na-discover na ako. Akala ko naman, naghahanap pala kayo ng trabaho. Pagkatapos ng peke niyang pagtawa, sinabihan sila ng amo ng masamang balita. Hindi maganda ang takbo ng negosyo nitong mga nakaraang araw. Nakita rin ninyo. 1 linggo lang kayong ilang bisita. Simula bukas, isasara na ng tindahan na ito. Nang marinig iyon, lahat ay nalungkot. Biglang may miyembro ng grupo na nagmungkahi ng solusyon. Bilhin na lang daw ang tindahan na ito, para mas mahusay na makalakam ng ebidensya. Magandang suhestyon. Pero tinanggihan ito ng kapitan, dahil sa napakababa nilang rate ng pagresolba ng kaso. Sikat na sikat iyon sa istasyon ng pulis. Imposibleng aprubahan ng mga superior ang pondo. Ako na ang bibili ng tindahan. May ipon ako para sa kasal. Para sa kapakanan mo, kapitan. Balak kong magpakasal sa susunod na buhay. Pasensya na, mama. Say sarili na muna ako. Mag-iisa muna ako hanggang sa susunod na buhay na ako magpakasal. Pasensya na sa inyo, mama. May konsensya ang kapitan, para mailigtas ang team na ito. Sinikreto niya sa asawa niya, na humingi ng permiso sa amo, para makuha ng maaga ang kanyang retirement pay, at bilhin ang fried chicken store. Pero hindi pa dumarating ang kapitan na may dalang pera. Nakapag-usap na ang may-ari sa ibang tao tungkol sa presyo ng pagbebenta, para mapigilan ang pagpirma ng kontrata. Nagkunwaring magkakapamilya ang mga miyembro ng team. Mag-asawa ang lalaking may mushroom cut at ang policewoman. Magkapatid naman ang dalawa pa. Pangarap nilang magbukas ng negosyo. Sana po ay pagbigyan ninyo kami. Nakakuha iyon ng maraming oras para sa kapitan. Maya-maya ay dumating na ang kapitan na may dalang pera. Nalagdaan na ang kontrata. Sabi ng boss, sana maging matagumpay ang inyong negosyo bilang isang pamilya. Pamilya.
Akala ng kapitan ay nagkamali ang amo. Para hindi mahalata ang kanilang tunay na mga katauhan, sinamantala na lamang nila ang pagkakataon. Tama, pamilya nga kami. Asawa niya ako. Ha? Asawa? Hindi ba yung lalaking may ganyang buhok ang asawa niya? Ako ang dating asawa. Grabe. Amerikano HMM. Parang sa mga Amerikanong pelikula lang ye. Wow. Kayo talagang mga kabataan, ang gaganda ng buhay ninyo. Ano, mauuna na ako. Sana'y maging maayos ang inyong pamilya at lahat ng bagay. Nabili na ng maayos ang tindahan. Inayos na nila ito. Sinimulan na ang walang tigil na pagbabantay sa mga drug lord. Ngunit pagkaraan ng 2 araw, dumating ang problema. Marahil ay nalaman na nila na may bagong may-ari na. Ang dating hindi magandang kalagayan ng tindahan ng fried chicken. Ngayon, madalas nang may mga customer na dumadating, at madalas silang nalilito. Chu. Ba. Bukod sa pagbaba ng kahusayan sa trabaho, hindi naman talaga sila marunong magluto ng manok, tuwing may customer. Ang dahilan nila ay wala silang manok ngayong araw. Paalisin na natin ang mga customer. Hindi ito ang permanenteng solusyon. Bilang isang fried chicken store, paano naman kaya't araw-araw ay walang manok, kaya't nagdesisyon silang magbukas ng normal. Pero ang pagprito ng manok ay isang teknikal na trabaho. Wala naman silang alam doon. Bumili ang kapitan ng isang recipe. Magprito silang bawat isa ayon sa recipe. Sino ang may pinakamasarap na prito? Siya ang magiging head chef. Maya-maya ay natapos na ang ilang pirasong pritong manok. Sinimulan na nilang tikman. Ang 3 una ay hindi masyadong maalat, o kaya naman ay ang iba ay masyadong mapatla ang lasa. At may mga nasunog din. Hanggang sa makakain na nila ang pang-4, biglang nanakaw ng sarap ang kanilang mga bibig. Crispy sa labas, malambot sa loob. Mas masarap pa sa niluluto ng dating chef. Ang posisyon ng head chef ay para na kay mushroom head. Dumating na agad ang unang mga customer. Punong-puno ng kumpiyansa noon, nang biglang may umorder ng fried chicken na may sauce. Ang recipe nila ay original flavor lang ng fried chicken. Sinubukan ni Mushroom Head, gamit ang sauce ng ribs na niluluto niya sa bahay. Gumawa ng fried chicken na may lasang ribs. Kumagit ang customer, at naningkit ang mga mata. Napahanga siya sa lasa. Natuwa silang lahat noong una. Pero habang damadami ang mga customer, lumalaganap din ang magandang balita. Ilang araw lang, puno na ang buong fried chicken store. Hindi lang punuan sa loob ng tindahan. Mahabang pila rin sa labas. Gumawa na ang negosyo. Pero hindi masaya ang mga miyembro ng team. Nandoon sila para hulihin ang mga drug trafficker. Ang dami ng customer araw-araw. Hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Kasi 4 ang kailangang magbantay sa tindahan. Isa lang ang nakabantay. Nang gabing iyon, kumilos na ang drug lord. Maingat siya. Sumakay sila sa 2 sasakyan at naghiwa-hiwalay. Isang pulis lang ang sumubaybay. Mabilis niya silang noalan ng sunod. Galit siyang bumalik sa tindahan. Bakit? Bakit hindi sila sumasagot sa walkie-talkie? Bakit hindi nila sinasagot ang telepono? Masyado kasing abala. Kakaupo lang din naman namin. Nagbukas kami ng fried chicken store para mahuli ang kriminal. Bakit ka galit? Uminom ka ba? Lumitaw na ang drug lord. Ano? Drug lord? So? Sinundan ko siya mag-isa. Gamit ang lumang sasakyan na anumang oras ay pwedeng masira. Pero, may 100 kami. Saang sasakyan nakaupo ang malaking drug lord? Naiintindihan ninyo ba ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa na iyon? Naiintindihan ba ninyo? Ha? Sagot, may pampalasa ba o yung original? Kaya nga 032-222-82. Kaya nga. Ano kaya nga, pareho namang hindi naabutan yung dalawa eh. Ikaw, hindi mo naabutan tapos sumisigaw ka pa. Ikaw lang ba ang pagod? Nasunog ng 180 degrees na mantika. Nasugatan ng kutsilyo, alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ang sakit, masakit pa rin. Ako na dapat ang huli sa mamamatay tao. Ang ginagawa ko'y puro pagputol ng manok, kawawa naman. Naiintindihan mo ba? Ba?
Araw-araw akong nasa loob ng biohazard room. Lason, 2.34 milyon ang kabuuang benta ngayong araw na ito. Ipagpalagay na lang nating 30,000 ang nagastos sa isang mesa. Tapos tingnan mo kung gaano karaming mesa ang nalinis at inayos ko ngayon. Nako, nanindig ang balahibo ko. Kaya nga. Hindi naman tayo nagnenegosyo para lang kumita, di ba? Bakit nga ba natin kailangang magsumikap ng husto? Bakit kaya lalong sumisikat ang negosyo? Ang mga nakakainis na fried chicken. Nabalikwas ang mga miyembro mula sa excitement ng pagbubukas ng tindahan. Hindi naman talaga pagtitinda ng fried chicken ang hanap buhay nila. Kaya para mabawasan ang mga customer, tinaasan nila ang presyo ng fried chicken ng 10 beses para lang mapanatiling bukas ang tindahan. Pero walang customer na pupunta. Ngunit, parang ang kukulit ng mga customer na to, lalo na't mahal. Dumarami ang mga tao, lalong humahaba ang pila. Sunod-sunod ang mga influencer na pumupunta para mag-check-in. Pati nga mga tour guide, dito na dinadala ang mga turista. Naging Emperor Fried Chicken pa nga ang tawag dito sa internet. Kaya naman, sobrang busy nila. Napagod na sa kakabilang ng pera. Bumili ng mamahaling bag ang kapitan para sa asawa niya. Puno ng pera ang bag. Sinabi niyang bonus daw iyon sa pulis. Teka lang. Maghihilamos lang ako. Ha? Anong ginagawa mo? Anong huhugasan mo? Huwag mo naman akong gantihan ng masama, dahil sa biglaang pagsikat ng fried chicken store. May mga taga-TV na pumunta para kumuha ng footage para sa advertisement. Nakipag-cooperate naman ang mga miyembro nung una. Pero pinalaya sila ng captain nila. Mga pulis kami. Anong balak nyo? Gusto nyo bang sikatin ang fried chicken store? Kayo talaga. Akala ninyo ba'y bumibili lang kami ng pritong manok? Araw-araw na lang prito ng manok at punas ng mesa, nakalimutan na ninyo ang inyong trabaho. Sige na nga, mag-resign na lang kayo at magbukas na lang ng tindahan ng pritong manok. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ito ba'y tadyang o pritong manok. Hello, Suwandak Galbi Fried Chicken po ito. Grupo po kami, 330 katao. Sige po. Dahil sa pagbubukas ng tindahan, maraming oras ang nasayang. Tinawag ng leader ang grupo para sa pagsaway. Ito ba ang inyong ulat sa trabaho? Pagkubli, pagkubli. Bakit hindi na lang kayo mag-dive ang araw-araw? Pagkubli, pagkubli. 50 piraso ng manok. Mali ang pagkakalagay nito. Nag-order pa kayo ng manok. Tingnan mo itong anti-drug unit na ito. Sige na, ay disband na lang natin. Hindi pa tapos magsalita ang leader, tumunog na ang telepono ng kapitan. Sagutin mo na, huwag mong palaging pinuputol ang sinasabi ng iba. Pasensya na. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang lasa. Totoo bang tadyang ito o fried chicken? Sige, Suwan Galbi. Anong sabi mo? Tawag ito para sa delivery. Diretso sa bahay ng drug lord ang address. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Basta makapasok lang at may lagay ang listening device. Makukuha na natin ang ebidensya. Agad na nagluto si Mushroom Head ng ilang piraso ng fried chicken. Kung paano naman papasok at maglalagay ng listening device. Matagal na nilang inihanda ang ilang plano. Kompleto ang armas ng ilan. Magkakaiba ang kanilang tungkulin. Nangungupahan sila ng maraming araw. Nasa kanila na ang tagumpay o pagkabigo. Ngunit isang ale ang nagbukas ng pinto. Bakit ngayon lang ito naihatid? Walang mga kriminal sa silid. Pero ang naroon ay ilang mga taong naglilinis. Ang totoo, ang mga nag-order ng pagkain ay ang mga tagalinis. Umalis na pala ang malaking drug lord. Nalulungkot silang bumalik sa tindahan. Ang tagal naming nagplano, pero wala rin pala. Pero kapag may masamang mangyayari, hindi lang isa, hindi lang nasuspinde ang buong team ng kanilang mga leader, pati ang pagkuha ng maagang retirement pay ng kapitan para bumili ng fried chicken store. Nalaman na rin ng asawa niya. Sinabihan siya ng asawa na kung hindi niya ibabalik ang pera, maghihiwalay sila. Wala siyang nagawa. Ang kapitan ay nagmungkahi na lang na ipagpatuloy ang pagtitinda ng pritong manok para kumita.
At ang mga miyembro ng koponan ay matitino rin. Nagdesisyon silang tulungan ng kapitan sa pagpapatakbo ng tindahan ng pritong manok. Ibinalik din nila ang presyo sa normal. Maya-maya, may isang taong nagngangalang Mr. Wang ang dumating. Nag-alok siya ng franchise. Magbubukas daw sila ng mga sangay sa buong bansa. Unang naisip nilang tatanggihan. Dahil ang layunin lang nila ay makatulong sa kapitan na mabawi ang puhunan at maghanap ng pagkakataon para makabalik sa istasyon ng pulis. Pero nang ilabas ng lalaki ang isang kahon ng pera, tahimik nilang napagpasyahan na ano pa man ang gawin nila, mabenta man ang manok, nakapaglilingkod pa rin sila sa bayan. Ako ang chef na nagprito ng manok sa kusina. Oo, 29. Hipag, kumuha ka nga ng isang basong tsaa. Opo, manang. Nagkasundo na silang dalawa. Magsasarili na silang magpapatakbo ng pangunahing sangay. Samantalang ang ibang sangay ay hahawakan ni Mr. Wang. Nang mga sumunod na araw, ibinigay nila ang lahat ng kanilang sigasig at lakas sa negosyo nilang pagtitinda ng pritong manok. Ngunit nang tumagal, natuklasan ng kapitan na maliban na lang kung ang kanilang punong tanggapan ay lalong umuunlad. Ang ibang sangay ay talagang bagsak ang benta. At sa internet ay kumalat ang balita na ang kanilang mga sangay ay hindi lang naman masarap ang pritong manok, ang sama pa ng serbisyo nila. Para mapanatili ang magandang imahe ng kanilang brand, sinimulan nilang imbestigahan ang mga sangay. Laking gulat nila sa nalaman. Ang daming order ng delivery sa bawat sangay, pero wala namang kumakain. Tinatapon lang pala ng mga customer na parang basura. Bilang isang pulis na anti-droga, matatalas ang kanilang pakiramdam. May kakaiba sigurado rito. Kaya naman, sa iba't ibang anyo, sinimulan nilang imbestigahan ang mga customer. At tama nga sila. Mga adik pala ang mga customer. Gumagamit sila ng food delivery para makipagtransaksyon ng droga sa mga pusher. Ginagamit pala ni Mr. Wang ang pagsasamahan nila sa pagbubukas ng negosyo para magbenta ng droga gamit ang food delivery. Labis ang galit at kahihiyan ng kapitan at ng kanyang mga tauhan. Napakalaki ng kanilang kahihiyan. Bilang mga pulis, di sinasadyang nakatulong pa sila sa mga mangangalakal ng droga. At ang leader ng mga mangangalakal na iyan ay ang mismong drug lord na kanilang gustong mahuli. Bumalik na sila sa kanilang trabaho at nagsimulang mangalap ng ebidensya. Ngunit habang iniimbestigahan ng pulis na may mushroom cut ang isang sangay, nabunyag ang kanyang pagkatao. Binugbog siya ng mga tauhan ng isang drug lord at ginamit ang kanyang telepono para magpadala ng video sa babaeng pulis. Huwag ka nang magpapakipot pa. Halika na rito. Kung hindi, mamamatay na ang lalaking yan. Ang lugar, pagkatapos ng 2 oras ko na lang ipapaalam sa inyo. Layunin ng mga drug lord ay lokohin at patayin ang buong team. Buti na lang at nag-install ang policewoman ng Couples app para malaman ang lokasyon gamit ang cellphone. Pumunta siya para iligtas si Mushroom Head. Habang sila ay nasa daan, nagising ang kakayahan ni Mushroom Head at nakawala siya. Isang sunod-sunod na pag-atake. Hindi lang niya natamba ang mga basagulero na nagbabantay sa kanya. Umakyat pa siya sa truck ng drug lord. Dati palang miyembro ng pambansang koponan ng judo ang si Mushroom Head. Napakahusay ng kanyang galaw. Kasabay nito, napansin ng policewoman na nagbago na ang lokasyon. Anong nangyari? Nasa malapit lang siya. Ang buwisit, nagbago na naman. Anong ginagawa ng anggas na ito? Dumating ang truck sa isang daungan. Isang drug lord at isa pang drug pusher ang nagtransaksyon ng droga. Upang mapigilan ang transaksyon, pinatugtog ni Mushroom Head ang tunog ng sirena gamit ang kanyang cellphone. Akala ng mga drug pusher ay aagawan sila ng drug lord. RM. Hayop ka, dapat kang mamatay. Ambulansya yun, gago. Gago. Alam ko, gago. Alam kong ambulansya yun. RM. Na-realize ng Mushroom Head na mali ang na-press niya. Agad niyang pinalitan ng sirena ng pulis. Akala ng malaking drug lord na ito na pulis na inutil ang kaharap niya. RM. Ang kapal ng mukha, mukhang malaki ang sunog sa malapit Naglakas loob pang magpaputok ng baril. Sumugod ang mga tauhan niya na nakabantay sa pier. Nagsimula ang bar-ilan. Habang nag-aaway ang dalawang grupo, dumating ang kapitan at ang ilan pa, at sumali sa engkwentro. Kakasimula pa lang ng laban, agad na ipinakita ng kapitan at ng kanyang mga kasama ang kanilang malakas na lakas.
Para silang nakipaglaro lang sa mga bata sa kindergarten kung gaano kadali ang pagkatalo sa mga alipores na ito. Noong una, mababa man ang rate ng pagresolba nila ng mga kaso. Pero ang bawat isa sa kanila ay may taglay na pambihirang kakayahan. Hindi lang basta kampyon sa judo. Pero ang pinakagaling ay ang kapitan. Hindi lang mataas ang depensa, malakas din ang atake. Noon, sinaksak siya ng mahigit 10 beses ng mga kalaban pero hindi siya namatay. Maya-maya pa'y dumating ang maraming pulis. Nabigla sila sa nakita nila. 5 silang nasugatan. Pero ang gaganda pa rin ng posture nila. At sa lupa, puro mga drug pusher na nakasuot ng uniforme. 2. Kain. 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 Kayamanan kain. Isang kayamanan. Ano ba yung ambulansya? Pagkatapos ng mga araw na pagsasama, ang policewoman at ang mushroom head ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Unti-unting naging totoo ang kanilang pag-iibigan. Pagkatapos ng paghihiwalay na ito, hindi na nila napigilan pa. Ang sakit. Katapatan. Teka lang, pahiram muna ng baril, ano bang nangyari? Hindi ganoon. Mukhang kailangan ko ng magpaputok. May bala ba yan? Ano? Ano pong sinasabi ninyo, Itay? Magpapaputok. Sabi ko sa'yo, barilin mo na, gago. Dahil sa malaking nagawa nila, sabay-sabay silang bumalik sa istasyon ng pulis. At lahat sila ay nagkaroon ng promosyon. Totoo. Pagkatapos kong ipaliwanag ang pelikulang Limitless Profession na to, nag-crave ako. Diretso akong nag-order ng Korean fried chicken. Dapat kong sabihin, ang fried chicken sa Korea. Ang ganda nga, sunod-sunod ang mga nakakatawang eksena sa pelikulang ito. Karapat-dapat nga ang pelikula sa pagiging highest-grossing film sa South Korea. Hindi ko kayang ikwento lahat ng detalye. Talagang sulit panoorin ang original film. Huwag kalimutang mag-subscribe sa susunod na video.